ang walang kasawa-sawa at walang kapagura na magsipsip na police general kahit mali na po ang ginagawa at hindi na tama ang mga direksyon ng kanyang aksyon, ay nagsampa na naman ng dalawang kaso. Dito niya siyempre isinubmit ang kaso at reklamo sa Department of Justice. So, siyempre, media attention na naman. I'm talking about General Diwata Torre. Ito yung namuno na regional director ng PNP Region 11 sa Davao na lumusob for 16 days ay inatake nila ang religious compound ng Kingdom of Jesus Christ at walang kahihiyang nag-display ng lantarang state terrorism at nakikita sa buong mundo kung paano inabuso ang mga sibilyan at mga kabataan, kababaihan, pati na po ang mga religious and church workers ng Kingdom of Jesus Christ. Itong si General Diwata Torre. Bakit Diwata? Alam nyo na kung sino ang kamukha niya. Kaya hindi na siya tinatawag sa real name niya. Tinatawag siya sa kanyang alias, si General Diwata Torre. No? Sobrang sipsip, walang kapaguran na magpagamit sa political manipulation and political maneuvers ng kanyang mga bossing. At lalo na po, ang Marcos Romualdez political tandem. At nang ganon, nagkakaroon tuloy ng impresyon at persepsyon ang taong bayan that hindi lamang ang batas ang nawe-weaponize ng gobyernong ito laban sa political enemies nila, kung hindi pati ang Philippine National Police at ang Kongreso ay naging political weapons for political demolition job. Kaya para maka-attract ng media attention, itong si General Diwata Torre na pinuno ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ay nag-file ng kaso o reklamo laban kay former President Rodrigo Duterte. Dalawang reklamo po ang kanyang isinumite dito sa Department of Justice kanina. Ang isa ay inciting to sedition. Ayan din pong kaso na ginamit niya laban sa akin, kay Lorraine Badoy, at sa iba pa naming mga kasama na mga iba mga abogado, ang iba mga social media commentators, ang iba mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Sedition tsaka inciting to sedition. At ang isang kaso na isinampa ni Diwata Torre ng PNP laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ay inciting to sedition o pang-uudyok upang lumaban sa gobyerno at pababagsakin ang otoridad ng gobyerno. Yan po ang nature ng kaso. Ang isa, unlawful utterances. Ang pinoproblema ko po, kung tinatawag natin siyang Diwata, baka i-consider ito ni General Torre na unlawful utterances. Pag sinabi pong unlawful utterances, yung wala sa batas, illegal ang iyong mga ipinapahayag. No? Malawak po yan. Halimbawa, yung pagpapahiya, oral defamation po yan, at defamatory or slanderous remarks, yung cyber libel, at pati na po yung iba pang mga like unjust vexation o yung tinatawag na alarming scandal, na pwede rin po ay mahulog dyan ang mga unlawful utterances. So, si Diwata Torre, Bot B, from Lapus, Iloilo, ang ating coordinator ng Ipanaw Sambayanan. At si Nining at si Bruno Mars. Coffee Buddy 143. Good evening ka, Eric. So dalawang kaso po ang gustong isinampa at gustong ipaakyat sa korte ni General Diwata Torre. Isa po ay inciting to sedition, ang isa ay ang tinatawag na unlawful utterances. May kaugnayan po ito sa naging pahayag na parang isang light moment na ginamit ni former President Duterte during the National Proclamation gathering ng mga kandidato ng PDP laban sa pagkasenador, kasama po ang ibang mga adopted candidates ng PDP laban at nila Tatay Digong. Ang sinabi niya na paano yan, 12 lang ang makakapasok o 15. Sabi niya, parang gano'n ang tono niya, marami kayong tumatakbo, mahigit kayo 60.
Di paano tayo mananalo niyan? Parang doon po ang kanyang banter and lighter moment. At dinugtungan niya, sabi niya, ah, dapat po ang ating gawin ay patayin natin ang mga senador. Pumatay tayo ng 15 na mga senador, siyempre tumatawa na yung paligid at nagkakatuwaan yon, lighter moment ngayon, ay makakapasok na kayo. Ayun, parang yun po ang ginamit. Nag-react dyan si Marcos, nag-react dyan ang NBI, nag-react din po dyan ang Department of Justice. Kanina nga sabi ni Secretary Boying Rimulya, sabi niya, you know naman the former president, no? Hindi lahat ng kanyang sinasabi ay tatalon kagad tayo. Yun ang kanyang statement. Pero kung nararamdaman ng mga senador na sila ay threatened or they feel that they are endangered by those statements coming from the former president, pwede sila mag-file ng complaint. Ganon ang tono ng pagpapahayag ni Secretary Boying Rimulya. Samantalang itong si Nicolas Diwata Torre ng PNP-CIDG, iba ang kanyang sinabi. Sabi niya, sa loob ng 6 na taon, napakagulo ng ating bansa. Hanggang ngayon ba dadalhin pa rin natin ang kaguluhang ito? At hindi pwede na ang sinabi mo ngayon ay bukas sasabihin mong joke lang, lalo na kung ikaw ay former president. So maraming mga mali, baluktot at ang tinatawag dyan ay pilit na hinilot upang ipalusot ang propaganda statements na ito ni General Diwata Torre. Una, paano naging magulo ang ating bansa nung panahon ni Rodrigo Duterte, where in fact in the first 6 months alone of the Duterte administration, nakinig ka Diwata Torre, galing ito sa inyo, 68% po ang ibinagsak ng index crime sa buong bansa. Pag sinabing index crime po, it includes mga krimen like robbery, theft, mga homicide, mga fighting, no? Mga ganon, mga burglary, mga pangluloob, mga pang-hold up. Yan po mga index crime. 68% kaagad po ang ibinagsak ng index crime nang umupo sa loob ng 6 na buwan, unang 6 na buwan ni Rodrigo Duterte. So paano naging magulo ang bansa? General Diwata Torre, ano ka? Nag-hallucinate? Sa sobrang pagkasipsip mo sa kapangyarihan at pagiging weapon of political demolition job, nagiging propagandista ka na kagaya ng mga tagapagsalita ng CPP, NPA, NDF na walang pinagkaiba sa iyo sapagkat puro nakatungtong sa kasinungalingan, pangbabaloktot at pambabalahura. So sabi niya, magulo na ang bansa natin sa loob ng nakaraang 6 na taon. Hanggang ngayon, bibit-bitin pa natin ang ganyang kaguluhan, ha? O paano ka nag-survive kung magulo ang ating bansa, no? Paano ka naging general, Diwata Torre? Kung yan pala ang pananaw mo, naging magulo. Idi iniinsulto mo ngayon ang mga nauna sa iyo sa organisasyon na naging seryoso at sincero na labanan ang illegal na droga. At so para sa iyo, yon ay lahat mali at ikaw lang ang tama. At ito lang ang tama, mali lahat na nangyari na yon. Mali na nawala ang mga drug lords. Mali na natakot ang mga kriminal. Mali na natakot ang mga drogista, ang mga sindikato. So mali pala, General Diwata Torre, na labanan ang mga drogista, sindikato, mga kawatan, hold-upper, mga bank robbers, mga kidnappers, at kung sino-sino pang mga hayop na kriminal na pumapaslang, pumapatay sa ating mga mamamayan. So mali pala yun, kaguluhan pala yung tingin mo doon. Mali din na pabagsakin ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Mali din po yun. Kasi sinasabi mo magulo ang ating bansa. Sa sobrang pagkagumon mo at pagkalulong sa pagiging very attached mo sa makamundong interes mo sa posisyon bilang opisyal ka ng pulis, nakalimutan mo na mayroon kang moral obligation na maging totoo at may integridad ang iyong mga pinaninindigan at sinasabi, hindi ka lang ordinaryong pulis, nag-general ka. Kaya mali ang sinasabi mo at baluktot nang banggitin mo na 6 na taon na naging magulo ang bansa and you are referring and putting up an insulting comment
against the former president to make yourself look as if you are the warrior, the knight in the shining armor of Marcos and Romualdez. Yun ang gusto mong i-project na napakagaling mo, napakatapang mo. Pero doon mo gamitin ang tapang-tapangan mo at lakas ng loob mo, hindi sa mga sibilyan, hindi sa mga religious workers, hindi sa mga reliyosong organisasyon, kagaya ng Kingdom of Jesus Christ na walang kalaban-laban sa iyo. Hindi sa former president, hindi po sa mga ordinaryong mamamayan kagaya namin na gumagawa ng commentaries and public and political analysis. Doon mo gamitin sa totoong kalaban ng bayan. Doon sa nagpapabagsak sa gobyerno. Doon sa mga nanunumbalik ng mga kriminal na nanggagahasa, pumapatay, at muling kumakalat ang lagim ng droga at kriminalidad. Doon mo ilabas ang tapang mo. Doon mo gamitin ang training mo. Kaya wag mo kaming lokohin na palulusutan mo kami ng mga pahayag na naging magulo ang buong bansa sa loob ng 6 na taon. Ha? Saang planeta ka nang galing? Saan ka humuhugot ng kapal ng mukha para magkaroon ka ng lakas ng loob? Nabastusin mo ang malinaw na napakagandang mga naabot, bagamat hindi perpekto yon, in terms of peace, stability, and security ng bansa, lalo na laban sa kriminalidad, laban sa pangungurakot, at laban po sa mga mang-aapi ng taong bayan at mga kriminal na mga sugapa sa droga at mga halang ang kaluluwa. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob at kapal ng mukha para sabihin mo na yon ay kaguluhan? Ha? Mag-review ka nga ulit. Nararapat ka pa ba sa posisyon mo bilang general at bilang pinuno ng CIDG? Nakakahiya, nakakalungkot on how low you can get in order to make yourself become a knight in a shining armor sa pinagsisipsipan mo ng mga amo mo. Nakalimutan mo na ang taong bayan ang nagpapasahod sa iyo. Ha? General Diwata Torre, hindi si Marcos, hindi si Romualdez, hindi si Marbel. Taong bayan. Sa taong bayan ka dapat naglilingkod. Hindi sa makitid at maruming interes ng pamumulitikang very traditional trapo type at walang kaprinsip-prinsipyo na uri ng politika ang sinasakyan mo. General Diwata Torre. So dapat mag-isip-isip ka nito. Hindi ka pa nakontento at nakonsensya sa nangyaring malawakan at lantarang paggamit ng state terrorism sa kawawang mga civilians at mga church and religious workers ng Kingdom of Jesus Christ for 16 days. Pa-heartbeat ka pa. Ang heartbeat, alam namin, nandyan lang, disco pub yan. At parang kalapit dyan ng mga massage parlor sa Quezon Avenue. Pag dumaan ka ngayong oras, pagkikita mo doon ang heartbeat na tatak. Pa-heartbeat ka, padala-dala ka pa ng mga electronic device at kung ano-ano mga gadgets. Ginastusan nyo ng milyon-milyon. Binutas nyo ang school compound. Pinerwisyo nyo ang pag-aaral ng kabataan at mga estudyante doon sa Jose Marie College. Halos winasak at sinalaula nyo ang katedral at ang worship center ng Kingdom of Jesus Christ, and not a single word of sorry came out of your mouth. No? Hindi mo kinilala ang utos ng korte, Regional Trial Court, na naglabas ng protection order laban sa inyo. At sabi mo wala kang pakialam. Kagaya ka rin ni Marcos na hindi kumikilala ng pag-iral ng batas. Masunod lang ang gusto ninyo upang ipakita at ipamukha sa mga Duterte na kaya niyong gawin ang lantaran at iskandalusong pag-aabuso sa poder at kapangyarihan during that 16-day infamous siege on the compound of Kingdom of Jesus Christ. Nakakahiya, walang dangal po ang ginawa ninyo doon. Kinasuhan niyo pa kami dyan sa Department of Justice ng sedition at inciting to sedition. Talagang naniniwala ako, when power corrupts, it corrupts absolutely. Nakakalasing, nalasing ka sa kapangyarihan. Yan ang totoong nangyari sa iyo, General Diwata Torre. Hindi mo na kilala at hindi mo na alam kung sino ang totoong kalaban ng mamamayan at kung sino ang dapat ipinagtatanggol sa batas, sa saligang batas, lalo na at sa iyong tungkuling sinumpaan. Hindi ka pulis ni Marcos at ni Marbel at ni Abalos o ng mga politiko at ni Romualdez lamang. Pulis ka una sa lahat
ng taong bayan, ng mamamayang Pilipino. Yan dapat ang maibalik at tumimo sa iyong kaisipan. Nakakahiya, nakakalungkot at nakakagalit ang inyong pagpapagamit sa Philippine National Police bilang pamamaraan ng inyong layunin na magkaroon kayo ng tinatawag na pagpapasipsip upang manatili sa poder, pundo at kapangyarihan na inyong aabusuhin. Yan ang dahilan kung bakit sobrang sipsip itong mga ginagawa mo. Hindi nga direktang sinabi ni Secretary Remulla ang sinasabi mo. Ikaw lang ang nag-imbento niyan. No? Pangalawa, sinasabi mo na hindi pwede palagpasin ito. So, ibig sabihin mo, ikaw na ngayon ang nagmamando at magre-regular. Ikaw na ang pwedeng magtakda kung ano at hindi ano pwede tungkol sa mga malayang pananalita, creativity, and the freedom of expression. Dapat dumadaan pala sa review mo. Sapagkat ikaw na ang moral guardian ngayon, kung ano ang unlawful utterances according to your interpretation. Ganun ba yan? Ganun ba dapat ang mangyari sa bawat kami magsalita, magpahayag? I-consider namin baka kasuhan mo kami, baka takutin mo kami ng kung ano-anong kaso, including itong sinasabi mong unlawful utterances. Kaya nga dapat ito ang quotation ni General Diwata Torre. Indeed, ito dapat ang itatak mo sa t-shirt mo General Diwata Torre. It is very hard and difficult to face the problem when the problem is your face. Di ba yun dapat? Yun dapat ang itatak mo sa uniforme mo dito para sikat ka. General Diwata Torre. It's hard and very difficult to face the problem, especially when the problem is your face. Natawa tuloy si Migo Nonoy Channel. Si Emil Datsulit, saka si Vince Mante, watching from Bahrain. Hindi ko po kinakampihan si Pangulong Rodrigo Duterte. Itinutuwid ko lang po ang pangbabaluktot ni General Diwata Torre sa kanyang tungkulin. Ang kanyang ginagawa, pangaharas, pananakot, at ang kanyang pagpapakita that they exercise power as if they are beyond reproach, as if hindi sila pwedeng punahin. At ang poder na ito, siya lang ang pwedeng gumamit nito upang kanyang latiguhin ang gusto niyang latiguhin, to the point na nagiging katawa-tawa na ang kanyang mga ginagawa at ang mga pinaggagawa ng buong Philippine National Police. No? Kaya nga tinatawag siya ni Jason sa na patrolman Nick Torre. Kasi parang mas okay pa mag-isip ang isang patrolman. No? Pakinggan mo ang pahayag niya kung ikukumpara mo sa pahayag ng DOJ Secretary na isang abogado. Sabi niya, kilala naman natin kung ano ang pagkatao at style ng pananalita ni former President Rodrigo Duterte. So hindi ibig sabihin lahat ng sinasabi niya tatalon tayo. But of course, it's up to the senators to decide kung sila ba ay they feel being threatened or endangered by those statements, no? Hindi kung endangered sila at may complaint sila, di tatanggapin natin at iimbestigahan natin. Motu proprio, we can also do that. Pag sinabing motu proprio by itself, meaning without any complaint, pwede mong gawin yan. No? Kusang loob mong gawin ang pag-imbestiga. Yun ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla. So, klarong-klaro na hindi po naiintindihan ni Diwata Torre ang tinatawag na konteksto. There is something that you need to understand, the context and the situation kung bakit po ganon ang style ng delivery of public utterances or public declaration ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Duterte. Una, ito ay election season. Electoral campaign po ito. Ibig sabihin po, there is a liberty and liberal treatment on how you creatively present your campaign speeches. Hindi ba si Marcos nga, may mga pagganito pa siyang mga delivery doon sa kick-off campaign rally nila. Wala kaming kandidato na parang inutusan lang mag-deliver ng suka ay nagkaroon na
ng Certificate of Candidacy. Di ba? Yan ay pananalita din sa konteksto ng pangangampanya. It's an election pitch, you know, Dewata Torre. I hope you will understand what it means to have an election pitch. Mga statement po yan na ginagamit para mag-attract ng mga attention ng taong bayan para sa possibility to sway or convince voters. Yan ang ibig sabihin ng mga election pitch statements, no? Pangalawa, sinabi nga ni Marcos, wala kaming mga kandidato na nagiging sakristan ng mga bulaang propeta na may mga kasong pang-aabuso sa kabataan at kababaihan, with snide reference to Pastor Kibuloy sa pang-iinsulto niya, na siya mismo nagsamba-sambahan din kay Pastor Kibuloy nang maayos pa ang political situation sa pagitan ng Marcos, Romualdez at mga Duterte. So hindi ba, Ginoong Nick Torre, yan ang tinatawag na style of delivery in an election pitch campaign? Hindi mo ba naintindihan? Yan ang tinatawag na konteksto. Before ka nag-akto at before ka gumawa ng hakbang sa pagsasampa ng reklamo laban kay former President Rodrigo Duterte, you should understand the context of it. Hindi po yon gathering na parang lulusob sila sa Senado, lulusob sila sa Malacanang, and then nananawagan siyang pumatay ng senador. Yan ang konteksto na hindi mo napanghawakan at siguro hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng konteksto. Ang ibig sabihin ng konteksto, ito yung sirkumstansya, kalagayan at pagkakataon at ang ano po ang kaganapan sa isang bagay o pangyayari para maintindihan mo bakit gano'n ang kanyang pananalita. Yan ang ibig sabihin ng situational context. No? Siguro dapat mong pag-aralan yan balik sa pag-uunawa sa law enforcement and anti-criminality, that you should view things from proper context, no? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.